Okay, magandang araw muli mga kababayan and welcome back to my YouTube channel, Pinoy Vlogger PH. At dito ngayon tayo sa may likod mismo ng Mall of Asia. Ayan, makikita po natin dito yung ongoing project ng SM Prime Holding, itong reclamation project. Ayan, makikita natin dito, yun po yung Island A. Ayan, medyo tahimik dun sa may area ng Island A, tila parang wala ng gumagawa. Pero sa may bandang dulo, makita natin may mga tambak yun. Ibig sabihin, tuloy pa rin ginagawang pagtatambak para magdugtong, no? Magdugtong itong Island A at Island C. Tignan po natin kung mabakantehin itong gitna kasi doon po yung bridge ng Jokno Boulevard kung saan dumadaan doon yung sa ilalim ng tulay. Yung tubig galing sa may residential, no? At sa may galing ng lungsod mismo ng Pasay, papunta rito yung mga tubig. Kaya hindi pwedeng harangan o i-block itong mga ganito. Maaaring ito hanggang dito lang yan. Yan, makikita natin yung tambak, hindi na pwedeng midikit. Kasi pag naidikit, pwedeng mag-block, no? Ma-block yung tubig, pwedeng magkaroon ng pagbaha dyan sa may Pasay. Kaya itong nakikita ng reclamation, babantayan po natin ito kung anong ano bang pinaka-plano rito para makita po tayo, ma-update po natin para maparating po natin sa inyo yung nangyayari po dito sa may SM Prime Holding Reclamation Project. Kaya nakikita po natin yung tambak ng buhangin, gando na oh. Yun, sa may dulo. Kitang-kita natin. Lapad yan, 360 hectares yan mga babayan. Kaya makikita natin talagang napakalapad ng ginagawang pagkatambak dito. Di basta-basta to, talagang napalaking pera, no? Kaya yung nangyaring pangsamantalang pinatigil to noong 2023 ay talagang ilang buwan din na tinigil to dahil nga questionable nga, no? Gustong pag-aralan yung pinaka plano rito kung ito ay mayroong epekto sa may pagbahanga dito sa may epekto sa may pagbaha sa may Pasay. Hindi na sa Pasay, maging sa Metro Manila, ano? Pero ngayon, sinimulan na, maaaring walang problema na, no? Kaya ito, update na lang ulit natin. Bukod siya nagbo-boost dito sa likod niyan, mga kababayan, meron pang isang vessel dyan na kung saan nagbo-boost para tuloy rin ang pagpapatambak ng buhangin. Doon may karoon ng pag-dredging doon, itong barko na ito nakunan natin kanina. Nag-dredging naman siya. Meron tayong kitang buhangin doon, no? Sa may gitna, oh. Ito yung sinasabi ko mga kababayan, ano? Ito yung mayroong yate na nakitang dumadaan. Yan papuntang Bataan yan. Yan makita yung isang yate na yan. Hindi pwedeng, kaya hindi sinasabi ko kanina, hindi pwedeng i-block kasi dyan dumadaan yung yung mga yate. Hindi ito sa may tapat natin. Makita natin may bakante siya. Maring hindi na to tambakan. Pwede kasi damaan pa yung mga yate rito eh. Kasi balita natin yung sa plano rito, may mga yate tayong mag-iikot dito sa may area na to.
Diyan sa dulo, may nakikita tayong ano, sa may bandang kabila, may nagbubuhos ng buhangin doon. Ito nga pala mga babayan, ito isa sa mga ginagamit din para sa pagkatambak ng buhangin. Meron isang barkong malaki na mas malaki dyan sa barko na to. Tapos may tubo na nakikita, oh. Yan, oh. May tubo, di ba? Yan, may tubo nakita natin. Kukonek yan sa may isang barko na medyo mas malayo kasi yung barko hindi pwedeng gumilid yun kasi mas malaki yun, mas mabigat, pwede siya sumayad sa ilalim ng buhangin. Nakakonek niya yung tubo doon. Tapos dito naman, hihigupin niya yung buhangin sa isang barko na yun, tapos ibubugan niya rito. Kaya ginagamit yan mga kababayan. Kunyari may isang gusto ng tambakan sa gitna ng buhangin mismo, sa gitna ng isla na. Hindi kaya tambakan ng barko na to. Yan ang gagamitin. Dudugtungan niya ng tubo rin sa may harapan para higupin yung buhangin doon sa may isang barko. Din ibubuga niya kung saan gusto ibuga ng itong vessel na to. Kung sa gitna man siya ng isla, kayang-kaya. Kaya ibang purpose nito, ibang purpose nito ng ano, iba yung pamamaraan ng pagkatambak ng buhangin nito. At kunyari marami malapad na yung tambak ng buhangin at mayroon pang gusto nilang itaasan pa, itong gagamitin nila kasi yung barko hindi na nga makakapunta sa gitna yan eh. Kaya tubig ito, pero ito madugtungan ng ano yan, ng tubo, kagaya no, malaking tubo para ibuga yung ano, yung higupin yung buhangin at ibuga kung saan nila gustong ibuga, ilagay. Kaya yan mga kababayan, makikita natin itong update natin dito sa may Manila Bay Reclamation Project ng SM Prime Holding na umabot ng 360 hectares. Kaya antabayan natin mga kababayan, patuloy tayong magbibigay ng ating update para maparating po natin sa inyo yung mga nangyaring ganap dito. Kaya yan, hanggang dito na mga kababayan ang ating update dito sa may likod mismo ng Mall of Asia. Kung bago na kayo sa aking channel, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe na rin. At click na rin natin ang notification bell para maging updated tayo sa ating ginagawang upload video. Pwede sa ating ginagawang live stream. Minsan tayo mag-live stream eh. Alright, bye-bye po and God bless.